Magandang balita naman, may bawas presyo sa tinapay na kung tawagin po ay yung Pinoy Tasty. Ngayong araw, nabawasan ng 50 sentimo ang kada loaf ng Pinoy Tasty. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry, 38 piso at 50 sentimo na ang bagong presyo nito. Bunso daw ang bawas presyo ng pagbaba ng presyo ng trigo na ginagawang harina at ng asukal na parehong sangkap ng tinapay. Wala pang anunsyo ng rollback sa iba pang brand ng tinapay, pero ayon sa Filipino-Chinese Bakery Association, posible raw itong mangyari kung patuloy ang pagbaba ng presyo ng mga sangkap. Kitik tayo sa balita sa araw na ito sa 24 oras at ngayong gabi makakasama natin sa pagbabalita ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan? Salamat, Mel. Pinag-aaralan ng Department of Health ang posibleng paggamit ng one-step dengue test kit sa mga barangay health center. Inaasahang sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pag-diagnose sa dengue at mas mapipigilan ang paglala nito. Nakatutok si Ian Cruz. 88 na ang bilang ng mga nakakonfine dahil sa dengue sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, kaya naman siksikan pa rin sa kanilang PD Award. Pero di na raw baling siksikan. Ang mahalaga raw, nabibigyan ng atensyong medikal ang mga pasyente. 3 pasyente ang nasa Pediatrics Intensive Care Unit. Si Micaela Catalino, di raw na-admit sa Amang Rodriguez Medical Center sa lugar nila sa Marikina. Kasi pumunta po kami sa Mang Rodriguez kahapon, hindi po kami kinumpain doon dahil yung worm daw nila sira, ginagawa. Minsan naman po sumasakit yung ulo ko, yung tiyan ko po. Ngayong araw ay ika-58 founding anniversary ng QMMC. Kaya naman napapanahon daw ang panukalang batas sa Kongreso na dagdagan ng bed capacity ng government hospitals. Hindi lang nga 500 yung kailangan, higit pa eh. Pero siguro po, pag natupad na yon, mami-minimize yung mga ganong situation na nakikita natin. Pero ayon sa DOH, sakaling maging batas ito, di naman daw nangangahulugang maibsan agad ang problema. Madali magpasa ng batas. Pero yung pondo to increase the beds, may mga kakibat na problema yan. Yung personnel, yung pag-hire ng mga personnel, pag-hire ng mga staff, pag-hire ng equipment, pagbili ng equipment at paggamit ng mga supplies. Sa East Avenue Medical Center, 32 naman ang may dengue, 10 dito, kahapon lang na-confine. Kaya 3 pasyente na ang nasa isang kama sa dengue ward. Okay lang po basta't gumaling sila. Magtsatsaga na lang. Opo. Mayroon kaming contingency measure dito. Nagkahanda na rin kami ng tinatawag nating cut beds. Kung hindi na namin sila ma-accommodate dito sa isang kwarto, we will open up probably conference rooms at doon namin ilalagay yung mga pasyente niyan. Mula January hanggang August 13, nasa 3,447 na ang bilang ng dengue case sa Quezon City kung saan 28 ang namatay. Kaya pinag-aaralan na ngayon ng Quezon City Health Office kung angkop gamitin sa mga barangay health center ang one-step dengue test kung saan 15 minuto lang malalaman daw kung may dengue ang isang tao. Ganito lamang kasimple yung isang dengue test kit para lamang itong pregnancy test kit at dito nga sa result window, pinapatak yung sample ng serum o plasma ng dugo at dito naman pinapatak itong buffer solution at sa loob nga lamang ng 15 minuto, malalaman na kung may dengue o wala yung isang pasyente. Kapag 2 guhit, positibo sa dengue. Kapag 1 guhit, negatibo. Patuloy pa rin yung ini-evaluate ng health department kung talagang kailangan ba siya, necessary ba siya na ilagay sa ating mga barangay health center kasi medyo mahal yung test na yon. Sa ngayon, masigasig raw ang lokal na pamahalaan sa pagpuksa ng adult mosquito sa mga identified nilang lugar para di na dumami ang dengue cases sa lungsod. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Makaiwas sa dengue, tandaan ang 4 na S. Ang una, search and destroy. Hanapin po natin yung mga posibleng pamugaran ng mga lamok, partikular po yung mga may naiipong tubig gaya ng mga lumang gulong, lata, bote at timba. Pangalawa, self-protection measures. Magsuot ng mahabang damit gaya ng pantalon, polo o medyas. Gumamit din ng mosquito repellent at importante sa lahat, kulambo. Ang ikatlo, seek early consultation. Kaya kung 2 araw nang nilalagnat, kumonsulta na agad sa doktor sa malapit na health center at say no to indiscriminate fogging.
Mag-fogging lamang kung may outbreak ng dengue sa inyong lugar. Sa araw lang din po nangangat-ngat ang lamok na may dalang dengue. Kaya't mas mag-ingat tayo tuwing ganitong oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isa umanong humaharurot na jeep ang aksidenteng bumangga sa Center Island sa Ortigas Extension. Sugatan ng ilang pasahero habang tumilapon palabas ang sasakyan ng konduktor nito. Agad namang nakatakas ang driver. Si Jay Sabale, naka-alerto 24. Natungkab na parang lata ang kaliwang bahagi ng jeep at butas din ang dalawang gulong sa kaliwa. Ito ang nangyari matapos bumangga ang pampaserong jeep na biyaheng Antipolo JRC sa solidong konkretong Center Island sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension bago maghating gabi. Umampas siya dun sa island. Tapos umikot siya dito. Yun, ito na. Nagpaikot-ikot ang jeep sa lakas ng pagkakabangga bago pa ito tumigil sa gitna ng daanan. Nasakta ng ilang pasahero ng jeep, samantalang ang konduktor ay tumilapon palabas ng jeep sa daan. Kalsada, malayo. Pilapon na ako agad. Kwento ng pasaherong si Pauline de Guzman na nagtamo ng 2 stitch sa taas ng kanyang mata dahil sa aksidente. Hataw daw ang takbo ng jeep. Mag-overtake yung jeep, sobrang bilis. Tapos hindi ata siya nakapasok dun sa Hindi pumayag yung isang jeep na i-overtake siya. Tumama siya dun sa Center Island. Tapos yun, walan na siya ng control. Mabilis namang tumakas ang driver ng jeep na nakilala lamang sa pangalang Willie na may extra lang daw ayon sa asawan operator. Aksidente ang jeep. Yun lang. Naalimpungatan pa nga ako. Tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko siya na nga. Tapos tinitext ko. 2 beses ko sinend. Sabi ko, text back. Wala na. Maaari naman kasuhan ng driver na si Willie ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Jay Sabale, naka-alerto 24. Pinasabugan ng convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu sa highway ng Tacorong, Sultan Kudarat. Ayon sa gobernador, galing sila sa Maguindanao at patungo sa Tacorong para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa highway, isang kotse ang bumangga sa kanilang convoy at sumabog. Sa paunang ulat ng pulisya, isang patay habang 7 ang sugatan. Ihahatid namin ang iba pang detalye ng balitang yan, maya-maya lamang. Pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines ang 11 sundalong miyembro ng Philippine Dragon Boat Federation. Para po yan sa pag-uwi nila ng mga medalya mula sa kompetisyon sa Amerika. Pati ang kamera, kinilala rin ang kanilang tagumpay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang mismong Vice Chief of Staff ng AFP na si Reynaldo Mapago ang nagpinang Military Merit Medals sa 11 sundalong miyembro ng Philippine Dragon Boat Team sa Camp Aguinaldo. Kabilang dito ang 8 miyembro ng Philippine Army, 2 Air Force at 1 Navy. Umani ng 5 golds at 2 silver medals ang koponan sa katatapos ng 10th International Dragon Boat Federation World Championship sa Florida. Kaya proud ang AFP sa karangalang ibinigay nila hindi lamang sa AFP kundi sa buong bansa. Dahil sa kanilang meritorious and exceptional performance in the last recently concluded na international competition. Sabay-sabay ring ipinagmalaki ng Dragon Warriors ang kanilang mga medalya. Kinararangal po namin na pinangarangalan po kami ngayong araw na to. Pag nanalo, ma'am, kahit na yung mga kalaban natin, nagbubunyi din, ma'am, sa tagumpay ng mga Pilipinong sundalo. Bagamat aminadong nasasaktan sa mga batikos sa kanila, hindi raw ito makakahalang sa mga miyembro ng Philippine Dragon Boat Team para pag-ibayuhin ang kanilang performance. Sa katunayan, matapos ang kanilang 2 linggong bakasyon, muli na naman silang sasabak sa ensayo para paghandaan ang kanilang laban sa Oktubre. Hindi kami nawawala sa focus at dahil doon sa mga balakid, mas lalo pang nagporsige sila sa kanilang training. Pero dinadagsama ng intriga, dumarating din naman daw ang grasya. Mayroong man nagpapahayag ng sponsorship, mga endorsements, product endorsements, pero pag-aralan natin to dahil andito tayo sa serbisyo publiko. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nasunog ang isang shuttle bus sa Pasay City kaninang umaga. Nakuna ni News Cooper Alexander Palencia ang paglagablab ng bus na maghahatid sana ng 8 pasahero sa NAIA Terminal 2. Umusok daw muna ang dashboard nito bago tuluyang umapoy. Walang nasaktan sa insidente.
Pero ayon kay News Cooper Celso Rosero, nagpasikip ng trapiko ang naturang insidente. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga News Cooper, yun lamang mga video at litratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. Muling nagsagawa ng healing mass kanina para kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Naroon ang kanyang pamilya at ilang kaalyado sa politika. Mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Yes, may isang healing mass ang dinao sa chapel ng St. Luke's Medical Center sa Taguig City para sa agarang paggaling ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Mga malalapit na kaibigan, kaalyado sa politika at mga dating opisyal ng Administrasyong Arroyo ang dumalo sa misang alay para sa dating Pangulo. Nasa misa rin kanina sina dating First Gentleman Mike Arroyo, anak na sina Luli at Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Isang notebook ang ipinaikot sa mga dumalo sa misa para isulat ang kanilang mensahe para sa agarang pagaling ni Congresswoman Arroyo. Nasa coronary care unit pa rin si Arroyo matapos magka-impeksyon ng cervical spine kasunod ng operasyon nito kamakailan. Taliwas sa mga balitang lumuluba ang kondisyon ni Arroyo at kailangan ng medical treatment sa ibang bansa. Ayon sa mga dumalo sa misa, bumubuti raw ang lagay niya base sa kwento ng mga anak nito. Nagso-soft diet na nga raw ang kongresista pero hindi pa rin nila nasilayan si Arroyo. I get the same response. She's improving, so we are glad. Obviously, hindi pa pwedeng makahalubilo ng publiko dahil infection yung nilalabanan niya. Matagal na raw iniinda ni Ginang Arroyo ang pananakit ng kanyang likod. Pansin daw ito ng mga dating gabinete niya sa tuwing may mga malayo ang biyahe. At sa gitna nga ng mga batikos kay Arroyo, buwelta ng kanyang dating Justice Secretary. Oh my God, I hope they will undergo the same kind of situation so they will not speak like that. That is so cruel and unfair. All these people saying like that, I think they're not Christians. Isa rin sa dumalo kay Arroyo si dating DTI Secretary Jose Concepcion. Undersecretary niya si Arroyo noong Administrasyong Ramos na nanawagan ng dasal. I will be praying for her. And I'm here sapagkat ang healing priest will be here and will pray that she can be healed. We may have many differences and many ideas about the president. The fact is, whether she's president or not, she's a woman that needs compassion. Isa lang din daw ang panawagan ng pamilya ng kongresista. Sabi lang ni Luli, let's continue praying for my mother as she continues to rely on God's faith. Mel, serye ng healing masses ang isasagawa kay Ginang Arroyo at sa kalagitnaan raw ng linggo, maglalabas ng medical bulletin ng St. Luke's Medical Center kaugnay nga sa kondisyon ng dating Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.